Ilang linggo na ang lumipas, simula nang malaman niyang lahat mula kay Henry, ay nagkaroon ulit ng kulay ang buhay niya. Tama ang mommy niya at mga kaibigan niya. Nadapa man siya at nagkamali sa buhay, ang importante ngayon ay bumangon siya. Importante ay natuto siya sa lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay. Ngayon, porsigido na siyang gumaling at makalakad muli. Araw-araw ang therapy niya at ngayon nagkakaroon na ng lakas ang mga binti niya. Unti-unti na niya itong nagagalaw. Pasasaan ba't muli na siyang makakalakad. Dahil porsigido na siyang kunin muli ang loob ng asawa niya. Yes, asawa pa rin niya si Mara. Simula nang pirmahan ni Mara ang annulment papers nila, ay hindi niya itinuloy ang pag-process. Tila ba may bumubulong sa kanya na huwag gawin ng bagay na yun. Pasalamat na lang din siya na hindi niya yun napawalang bisa. At pasalamat din siya dahil maaga niyang nalaman ang tunay na pagkatao ni Celine. And speaking of that woman, napakagaling nilang magtago ng tarantado niyang kapatid. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang mga to. Pero hindi tumitigil ang mga tauhan niya at ng daddy niya para mahanap ang dalawa at pagbayarin sa batas. Napatingin siya sa cellphone niya nang biglang tumunog iyon. It's Rico. Hello sir, naipa-deliver ko na po sa hotel sa Mindoro ang pina-order niyong bulaklak sir. Ganon din po sa mansyon ng mga Miller. Saad ni Rico sa kabilang linya. Thank you Rico. Pasasalamat niya sa PE niya. You're welcome sir. Sagot naman ito bago niya ibinaba ang tawag. Sana magustuhan ni Mara ang pinadala niyang bulaklak dito. Tanging hiling na lang niya ang gumaling na siya nang maalis para mapuntahan na niya ang mag-iina niya at makabawi na siya sa mga ito. Ngayong alam na niya na magpinsan lamang pala sina Mara at Henry, ay hindi na niya sasayangin ang pagkakataon na muling mapalapit kay Mara. Hiling niya na sana mapatawad na siya ng asawa niya. Alam niyang hindi agad-agad at alam niyang mahirap, pero this time hindi na siya susuko. Lahat gagawin niya, makuha niya lang ang kapatawaran ng asawa niya. Lahat gagawin niya para muling maging karapat-dapat sa pagmamahal nito. Alam niyang nasaktan niya ulit ang asawa niya nang paalisin niya ito noong nakaraang linggo lang. Pero kasi ayaw niyang makita na kaya siya nito inaalagaan dahil alam niyang naawa lang ito sa kalagayan niya. At hindi lang kay Mara siya dapat na humingi ng tawad, kundi maging sa anak nilang si Santino at kay Simona. Siguro malaki na ngayon si Santino at si Simona, napangiti siya nang maalalang tawag ng anak sa kanya na Mr. Pogi. Ang ganda-ganda ni Simona at hindi maipagkakailang malaking resemblance nilang dalawa. Malapit na mga anak, Santino and Simona, makakasama ko rin kayo. Makakabawi rin ako sa inyo. Bulong ningi ko sa sarili. Napatingin si Mara sa pinto nang makarinig siya ng katok mula dito. Come in, Ania. Agad namang bumukasyon at pumasok ang sekretarya niya. Ma'am, may delivery po para sa inyo, wika ni Cheryl, ang sekretarya niya. Kumunot naman ang noo ni Mara nang makitang bitbit nitong bouquet of flowers. Inabot yon sa kanya ni Cheryl. Kanina raw galing, takang tanong niya. Wala pong sinabi ma'am, sagot nito. Okay, thank you. Ania, tumalikod naman si Cheryl at lumabas na ng opisina niya. Nakita ni Mara ang maliit na card na nakaipit sa ibabaw ng bulaklak. Wala siyang idea kung kanino to galing, kaya baka may nakasulat dito sa card. Hi, I'm so sorry Mara. Sana magustuhan mong pinadala kong bulaklak para sa'yo. Love, Nico. Bigla namang kumabog ang dibdib ni Mara. Kay Nico galing ang bulaklak. Himala ata, hindi niya alam kung kamusta na ito ngayon. Kung magaling na ba ito. Halos ilang linggo na rin ang lumipas. Simula na umalis siya at hindi na nagpakita pa dito. Pero wala naman siyang ibang hangad kung hindi gumaling na ito tuluyan ng makalakad. Muli niyang tinitigan ng bulaklak at nilapag ito sa desk niya. May kung anong kakaibang emosyon siyang naramdaman habang nakatitig dito. Bakit naman siya pinadalhan ni Nico ng bulaklak? Akala ba niya sumusuko na ito sa kanya at hahayaan na siya sa iba? Pagdating ni Mara sa mansyon ay nalaman niyang pati pala dito ay nagpadala rin ng bulaklak si Nico. Inutusan na lamang niyang kasambahay na ilagay yon sa base at i-display sa sala. Mommy, gusto ko makita si Daddy. Kailan ba uuwi si Daddy? Ungot-ungot ni Simona sa kanya. Daddy na naman Simona. Tigilan mo na nga yan kasi dahil wala tayong daddy. Sita ni Estefan sa kakambal. Yeah,
Wala tayong daddy at si mom lang sapat na. Hindi natin kailangan ng daddy. Si Mona, remember hindi nga niya tayo naalala, hindi ba? Segunda ni Santino sa kapatid. Kayo ayaw niyo ng daddy. Ako gusto ko ng daddy. Lagi na lang akong tinutukso sa school na wala akong daddy, na wala tayong daddy. Humihikbing wika ni Simona. Nagulat naman siya sa sinabi ng anak. Ngayon niya lang narinig ito kay Simona. Kindergarten pa lang ang kambal at hindi niya alam na tinutukso pa lang mga to sa school dahil sa walang daddy ang mga anak niya. Bakit? Kapag may umaaway sa'yo dahil wala tayong daddy, lagi ka naman naming pinagtatanggol ni Kuya Santino ah. Sagot naman ni Stefan. Hindi makapaniwala si Mara sa narinig sa mga anak. Hindi niya mapigilan ang maawa siya ng mga ito. Tulog na bang kambal? Boses ng tita niya mula sa kanyang likuran. Naririto siya ngayon sa balcony ng mansyon at nakatanaw sa madilim na gabi. Tanging liwanag lang ng mga ilaw sa kabahayan, kalsada at ilang matataas na building ang nakikita niya. Bumaling siya ng tingin sa tita Letty niya na ngayon ay tumabi sa kanya ng upo sa mahabang upuan. Ang lalim ata ng iniisip mo anak, tungkol ba ito kanina sa mga bata? Tanong nito. Hindi siya sumagot kaya naman muli itong nagsalita. Anak, kung sa tingin mo ang tama gawin mo. Kung gusto mong ipakilalang mga bata sa daddy nila. At kung handa ka na, gawin mo. Huwag mong hintayin na may pagsisihan ka sa bandang huli. Alam ko na nahihirapan ka pa sa ngayon, na nandyan pa rin namamahay sa puso mo ang galit, sakit at takot na muling sumubok. Anito sa kanya. Alam mo anak, masarap ang magpatawad kaysa mamuhay ka na may galit pa sa puso mo. Hindi ko man sinasabi na gawin mo agad pero subukan mong buksan ang puso mo para sa kapatawaran. Kung wala na talagang pag-asa na maging kayo ulit ng daddy ng mga anak mo, sana magkaayos kayo alang-alang sa mga bata. Dagdag pa nito. Humilig siya sa balikat ng tita niya at ramdam niyang pamamasa ng mga mata niya. Sa ngayon, ang tanging alam niya lang ay hindi niya alam. Magulo pa ang puso at isipan niya. Niyakap naman siya ng mahigpit ng tita niya na mula nang makilala niya ay itinuring na niyang ina. Thank you tita. Thank you at dumating kayo sa buhay naming mag-iina. Hindi ko alam kung ano na kami ngayon mga bata kung hindi ko kayo nakilala. Ani Mara sa garalgal na boses. At sobrang nagpapasalamat din ako na nahanap kita. Alam ko na masayang-masaya ngayon ang mga magulang mo. Nasaan man sila naroroon. Proud sila na nakikita ka kasi matapang ka sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo. At nandyan lang sila palagi para gabayan at bantayan ka. Madamdaming wika ng tita niya. Kinabukasan ay tulad ng nakagawian, maagang gumising si Mara para ipaghanda ang mga anak na papasok sa school. Are you ready my babies? Masiglang tanong niya sa tatlong anak na sa backseat ng sasakyan nakaupo. Ihahatid niya na munang mga to sa school bago siya dumiretso sa trabaho niya. Kasama naman ng mga batang tatlong yaya ng mga ito. Mommy, hindi na ako baby. Big boy na ako, mommy. Reklamo ng panganay niyang si Santino. Me too, mommy. Big boy na ako at hindi na baby. Segunda naman ni Stefan. Napahalakak naman si Mara sa tinura ng mga anak niya. Talagang ayaw na ng mga ito na tawagin niyang baby. Pati ang mga yaya na tatlong batay natawa na lang din. Hay, ang bilis ng panahon. Dati karga-karga pa niya si Santino. Ngayon ayaw na nitong magpatawag ng baby. Ganon din si Stefan na parang kailan niya lang inire. Samantalang si Simona, gustong-gusto naman ito na bini-baby niya. Bye mommy! Paalam ng tatlong bata at isa-isang humalik sa lips niya. Yeah, kayo nang bahala sa tatlong bata ha. Susunduin ko kayo mamaya, Aniya. Okay po ma'am, sagot naman ng mga to. Umalis na si Mara at nagmaneho patungo sa hotel. Pagdating ni Mara sa opisina niya ay kagad na sumalubong sa paningin niyang panibagong bouquet ng bulaklak na nakapatong sa desk niya. Ay wow, bongga naman besh, ang aga ng pabulaklak ha? Secret admirer yan? Natatawang asar ni Lyra sa kanya. Nagulat naman siya sa boses ni Lyra sa likod niya. Nilampasan siya nito at nilapag sa mini table. Nandala nitong coffee para sa kanya. Ganito lagi ang kaibigan niya. Sa tuwing magpapadeliver siya ng coffee, ito pa mismo naghahatid sa opisina niya kapag hindi to busy sa cafe. So Beshi, ano? Sino yung admirer mo na nagpapadala ng bulaklak? Nito na halatang excited na malaman.
Pero ngingiti pa kaya ito kapag malaman nitong nagpadala sa kanya ng bulaklak? Simula pa kahapon ay walang iba kung hindi si Nico. Si Nico? Kay Nico galing ang bulaklak. Aniya tumingin sa kaibigan. Kita ni Marang pag-ismid ng labi ni Lyra. Sabi na nga ba niya biglang umasim ang mukha nito at nawalang kanina ay ngiti sa labi pagkarinig nito sa pangalan ni Nico. Ah, so magaling na siya ngayon. At ngayon may pabulaklak ng nalalaman. Ang malandi mong ex, inis na wika ni Lyra. Hindi naman umimik si Mara sa sinabi ng kaibigan niya. Ang kapal ng mukha niya ha? Bakit hindi na lang sa malandi niyang kabit ibinigay ang bulaklak na yan? Sorry Besh, pero naiinis pa rin ako sa tarantadong Nico na yon. Gigil na wika ni Lyra. Naiintindihan niyang nararamdaman ni Lyra kung nagagalit at naiinis pa rin to kay Nico. Hindi niya ito masisisi dahil ito ang naging takbuhan niya noong mga panahon na wala siyang mapuntahan dahil sa ginawa sa kanya ni Nico. So, anong plano mo? Ipapakilala mo ba sa kanyang mga bata? Kapag kuwan ay tanong nito habang nakahalukip-kip ang mga kamay. Bumuntong hininga siya at umupo sa office chair niya. I don't know, Besh. Sa ngayon hindi ko pa alam. Nagtatalo na nga ang tatlong bata. Dahil si Simona, gusto nang makitang daddy niya. Pero ang dalawang boys, ayaw. Hindi raw nila kailangan ng daddy. Aniya na muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Muli pa sanang magsasalita si Mara nang marinig niya ang pagring ng phone niya. Kinuha niya ito at tinignan ng caller. Si Yaya Moira, sambit niya at sinagot ang tawag. Ma'am, si Stefan at Santino po. Dinala po namin sa ospital ngayon lang. Natatarantang wika ni Yaya Moira. What? What happened, Yaya? Biglang taas ng boses ni Mara agad na nabalot ng kabang dibdib niya. Ma'am, tinukso na. Hindi na pinatapos ni Mara sa pagsasalita si Yaya. Agad niyang pinatay ang tawag at natatarantang kinuha ang susi ng kotse niya. Hey Besh, what happened to Santino and Stefan? Nag-aalala rin na tanong ni Lyra at agad na bumuntot sa likuran niya. Ngunit hindi na niya nagawang sagutin pang kaibigan. Ang buong isip niya ngayon ay nasa mga anak niyang dinala sa ospital. Hindi naman siguro dadalhin ng mga anak niya doon kung hindi ito nasaktan ng sobra. Halos sinilang hakbang lamang ni Mara ang elevator. Nang makarating sa parking area ay halos sabay silang sumakay ni Lyra sa loob na sasakyan niya. Mabilis niya itong pinaandar at pinaharurot papuntang hospital kung nasan din na lang mga anak niya. Halos madapa naman si Mara sa pagmamadali niya. Lakad-takbong ginawa niya papasok sa loob ng hospital. Abot-abot ang kabahan na nararamdaman niya sa sobrang pag-alala para sa mga anak. Mabilis naman niyang nakitang emergency area. Nakita niya rin kagad si Yaya Moira at ang dalawang anak niyang nakahiga sa hospital bed. Tumakbo naman siya palapit sa mga to. Estefan, Santino, tawag ni Mara sa pangalan ng mga anak nang makalapit siya dito. Agad niyang niyakap ang dalawang bata at tinalikan ito. May bandage na nakatakip ngayon sa gilid ng noo ni Stefan malapit sa kilay nito. Si Santino ay tinahi ang sugat nito sa ulo dahil sa tumama raw ito sa gilid ng desk. What happened? Tanong ni Mara. This time ay ang teacher nang sumagot. I'm sorry, Mrs. De Alonzo. Sa nangyari sa dalawang bata. Nasa faculty room ako that time na mangyaring pambubuli sa anak ninyo. Nang unang sabi naglalaro lang sila dahil recess time nila. Pero bigla na lang daw na nagkainitan ang mga bata. Tinutukso ng ibang bata si Simona na walang daddy at ayaw naman siya. Sinabi ng ibang bata ipinagtatanggol lang daw ni Stefan, ang kakambal niya. Dumating din si Santino at nakita niya pinagtutulungan ng kapatid niya kaya nakasali na rin siya. Hanggang sa lalo pang nagkagulo na magkisali ng ibang mga klase nila. Pagsasalaysay ng guro. Malalim naman na napabuntong hininga si Mara. Parang dinudurog ang puso niya nang makitang kapwa may benda sa ulo ang dalawang anak niya. I'm sorry again, Miss De Alonzo. I promise na hindi na ito mauulit pa. Ipinaalam ko na rin to sa mga magulang ng mga bata na sangkot sa pambubuli sa anak ninyo. At bukas na bukas ay magpapatawag ako ng meeting para mapag-usapan at makausap niyo rin ang mga magulang ng mga bata. Wika ng teacher ng kambal na si Mrs. Santos. Yes, ma'am. Humihingi po ulit kami ng dispensa sa nangyari. Paghingi naman ng sorry ng isang guro na siyang guro ni Santino. Kita naman ni Marang sinserong paghingi ng sorry ng dalawang guro kaya biglang kumalmang nararamdaman niya. Isa pa, hindi naman pwedeng ibato niya ritong lahat ng sisi. At hindi naman ginusto ng mga to ang nangyari. Mabait ang teacher ng mga anak niya at malapit sa mga itong mga bata.
Kaya ramdam niyang maging ang mga to ay hindi ginusto ang nangyari. Don't worry, Mrs. Dahil ayon sa test ay hindi naman malala. Ang natamo nilang sugat sa ulo at wala ho kayong dapat na ikabahala dahil nalinis naman ng sugat nila at nagamot na rin ito. At wala naman akong nakikita na magiging problema. Balang araw kaya wag na po kayong mag-alala. Pagpapaliwanag ng doktor na tumingin sa mga anak niya. Kahit sabihin pa ng mga to na huwag siyang mag-alala, hindi niya maiwasan. Lalo pat ina siya. At walang inang hindi nag-aalala sa mga anak, lalo na kapag napapahamak ang mga to. Matapos na makausap ni Marang mga magulang ng batang ng bully, sa mga anak niya ay humingi rin ng dispensa mga to sa kanya. Nadaan naman nila ito sa maayos na usapan, kaya wala naging problema. Kailangan nang alisin sa school ang mga batang yon para maturuan ng leksyon. Galit na wika ni Henry nang malaman itong nangyari sa mga pamangkin. Nakausap ko na sila at nangako naman na sila na hindi na mauulit ang nangyari. Aniya rito. Talagang hindi na mauulit. Anito na bakas pa rin sa boses ang galit at inis. Matapos ang ilang araw ng pagliban sa trabaho para alagaan ng mga anak ay balik opisina na ulit si Mara. At ganun pa rin, palaging bungad sa paningin niya ang bulaklak na pinapadala ni Nico araw-araw. Ang balita niya kay Henry ay tuloy ang therapy nito sa binti at malapit na makalakad. Habang nasa opisina si Mara at busy sa pagkalikot sa laptop ay pumasok naman ang sekretarya niya matapos itong kumatok ng 3 beses sa pinto. "Ma, may naghahanap po sa inyo," dinig niyang wika ni Cheryl. "Sino?" Aniya na kumunot ang noo habang nakatingin dito. "Ma, may naghahanap po sa inyo," dinig niya na sabi ni Cheryl. Napaangat ng tingin si Mara at kunot noong nagtanong, hindi kaya si Nico ang naghahanap sa kanya. Magaling na ba ito kaya ngayon ay hinahanap siya? Biglang kumabog ang dibdib niya sa isiping muli silang magkikita ng dating asawa at malamang ipagpipilitan nito muli na makilalang mga anak niya. "Sino?" "Mr. Jameson Mercado daw po, ma'am," sagot ng sekretarya niya. Mas lalong nangunot ang noo ni Mara dahil wala naman siyang kilalang Jameson Mercado. Bakit siya nito hinahanap? Anong kailangan nito sa kanya? Ang buong akala niya si Nico ang naghahanap sa kanya pero ibang tao pala at hindi niya kilala na sa ganung pag-iisip siya na magsalitang muli si Cheryl. "Ma'am, papasukin mo siya," utos niya kay Cheryl na kagad namang tumalima. At sinunod ang utos niya. "Hi, good afternoon." Anong balito ng boses na bago sa pandinig ni Mara. "Good afternoon to, mister." Ganting bati niya sabay patanong sa pangalan nito. Jameson Mercado." Anito't nilahad ang kamay sa kanya bilang pagpapakilala. Tinanggap naman yun ni Mara. "Mara Di Alonzo." Pagpapakilala siya sarili. "Please, have a seat." Ani Mara sa lalaki tinurong upuan sa harap ng lamesa niya. "Pwede ko bang malaman kung anong kailangan mo sa akin, Mr. Mercado?" Direktang sad at walang paligoy-ligoy na tanong ni Mara sa kaharap. Tinignan ito ni Mara dahil hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapong mukha ng lalaki. Hindi may pagkakailang taglay nitong gandang lalaki. Shit, ano ba itong naiisip niya? Saway niya sa sarili. Tumikim muna ang lalaki bago ito nagsalita. Nandito ako para formal na humingi ng pasensya sa'yo dahil sa ginawa ng anak ko sa anak mo sa school. And I'm really very sorry for what happened." Anito na baka sa mukhang sinseridad. "Hindi kasi ako nakapunta sa school nung magpatawag ng meeting ang school principal dahil nasa importanteng meeting din ako. Nalaman ko rin mula sa anak ko ang dahilan kaya I'm so sorry talaga, Mrs. Mara na lang." Putol niya sa sinasabi ni Jameson. Ngumiti naman to, labas ang pantay-pantay ng ngipin at tumango sa kanya. "Mara, pag-uulit nito. It's okay. Ang importante, hindi na ulit mauulit pang nangyari sa mga bata." Wika ni Mara. "Yeah, and I promise na kakausapin ko ng mabuting anak ko para hindi niya na ulit gagawin pa yon." Anito. "So, kamusta nga pala ngayon ang mga bata?" Tukoy nito kay Santino at Stefan. "Maayos naman sila at bukas ay back to school na sila ulit." Sagot ni Mara sabay iwas ng tingin sa lalaki. Naiilang kasi siya sa mariing pagtitig nito sa mukha niya. Hindi niya tuloy alam kung may dumi ba siya sa mukha niya or ano. "By the way, thank you nga pala ulit sa oras mo, Mara." Wika ni Jameson na tumayo na sa kamuling inilahad ang kamay sa kanya. "You're welcome, Mr. Mercado." Sagot ni Mara. "Tingin ko mas okay if tawagin mo na lang akong Jameson." Anito't nihiyang napakamot sa batok. Kaya lihim na napangiti si Mara. Pagkalabas ni Jameson sa opisina niya ay saka namang pagpasok ni Lyra. "Ay, may hot pogi na lumabas sa opisina mo, Beshi. Sino yun?" Pusyoso nito. "Hindi ka naman marites niyan, Besh."
asar ni Mara sa kaibigan. Dahilan kaya mapairap to sa kanya. Natatawa na lamang siya sa reaksyon ng kaibigan niya. Si Jameson, manliligaw mo? Taas kilin na tanong ni Lyra. Kaya siya naman ngayon na napasimangot sa kaibigan. Gaga, hindi. Pabiro niyang wika. Tatay siya na isa sa mga nambuli sa mga anak ko. Hindi siya nakapunta sa pagpapatawag ng school principal dahil busy siya. Kaya ngayon lang siya nakapunta para personal na humingi ng dispensa sa nangyari. Paliwanag ni Mara. Tumangot-tangon naman ang kaibigan niya. So, may anak na pala siya. Akala ko pa naman manliligaw mo. Anito kaya napa-facepalm na lang siya dito.